kabanata. At nang mangyaring kami mga kahiwalay na sa kanila at mga glayag, ay tuloy-tuloy na pinunta namin ang Kuos, at nang kinabukasay ang Rodas, at buhat doy ang Patara. At nang aming masumpuan ang isang daong na dumaraang patungo sa Phoenicia, ay nagsilulan kami at nagsipaglayag. At nang matanaw namin ang Chipre, na maiiwan namin sa dakong kaliwa, ay nagsilayag kaming hanggang sa Syria, at nagsidaong sa Tiro, sapagat ilulunsad doon ng daong ang kanyang lulan. At nang masumpungan ang mga alagad, ay nangatira kami doon 7 araw, at sinabi ng mga ito kay Pablo na sa pamamagitan ng Espiritu, na huwag siyang tutungtong sa Jerusalem. At nang mangyari na maganap namin ang mga araw na yaon, ay nagsialis kami at nangagpatuloy sa aming paglalakbay. At silang lahat, pati ng mga asawa at mga anak, ay humatid sa aming paglalakad hanggang sa labas ng bayan. At sa paninikluhod namin sa baybayin, kami nagsipanalangin at nangagpaalam sa isa't isa. At nagsilulan kami sa daong, datapwat sila'y muling nagsiuwi sa bahay. At nang aming matapos ang paglalayag buhat sa Tiro, ay nagsidating kami sa Tolomaida, at kami nagsibati sa mga kapatid, at kami nagsitahan sa kanilang isang araw. At nang kinabukasan ay nagsialis kami, at nagsidating sa Cesarea, at sa pagpasok namin sa bahay ni Felipe na ebanghelista, na isa sa 7, ay nagsitahan kaming kasama niya. Ang tangang ito ay may 4 na anak na binibini, na nagsisipanghula. At sa pagtira namin doong ilang araw, ay dumating na galing sa Judea ang isang propeta, na nagngangalang Agabo. At paglapit sa amin, at pagkakuha ng pamigkis ni Pablo, ay ginapos niya ang kanyang sariling mga paa at kamay, at sinabi, ganito ang sabi ng Espiritu Santo, ganitong gagapusin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang lalaking may-ari ng pamigkis na ito, at siya ay kanilang ibibigay sa mga kamay ng mga Hentil. At nang marinig namin ang mga bagay na ito, kami at gayon din ang nangaroroon doon ay nagsipanhik sa kanya na huwag nang umahon sa Jerusalem. Na magkagayoy, sumagot si Pablo, anong ginagawa ninyo na nagsisitangis at dinudurog ang aking puso? Sapagat ako'y nahahanda na hindi lamang gapusin, kundi mamamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus. At nang hindi siya pahikayat, ay nagsitigil kami na nagsisipagsabi, mangyari ang kalooban ng Panginoon. At pagkatapos ng mga araw na ito, ay binuhat namin ang aming daladalahan at nagsihahon kami sa Jerusalem. At nagsisama naman sa aming mula sa Cesarea ang ilan sa mga alagad, at kanilang isinama ang isang Manason na taga Chipre, isa sa mga kauna-unahang alagad na sa kanya kami magsisipanuluyan. At nang magsidating kami sa Jerusalem, ay tinanggap kami ng mga kapatid na may kagalakan. At nang sumunod na araw ay pumaroon si Pablo, nakasama kami kay Santiago, at ang lahat ng mga matanda ay nangaroroon. At nang sila'y mga batida niya, ay isa-isang isinaysay niya sa kanila ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa mga Hintil sa pamamagitan ng kanyang ministeryo. At sila, nang kanilang marinig yaon, ay niluwalhati ang Diyos. At sa kanya'y sinabi nila, nakikita mo na, kapatid, kung ilang libo-libo ang mga Hudyo na nagsisisampalataya, at silang lahat ay pawang masisikap sa kautusan. At nabalitaan nila tungkol sa iyo, na itinuturo mo sa lahat ng mga Hudyo na nasa mga Hintil na magsihiwalay kay Moises, na sinasabi mo sa kanila na huwag tuliin ang kanilang mga anak, ni mangagsilakad ng ayon sa mga kawalian. Ano nga baga ito? Tunay na kanilang nababalitaang dumating ka. Gawin mo nga itong sinasabi namin sa iyo. Mayroon kaming 4 katao na may panata sa kanilang sarili. Isama mo sila, maglinis kang kasama nila, at pagbayaran mo ang kanilang magugugol, upang sila ay magpahit ng kanilang mga ulo, at maalaman ng lahat na walang katotohanan ang mga bagay na kanilang nabalitaan tungkol sa iyo, kundi ikaw rin naman ay lumakad ng maayos na tumutupad ng kautusan.
Ngunit tungkol sa mga hintil na nagsisisampalataya, ay sinulatan namin na pinagpayuhang sila'y magsiilag sa mga inihain, sa mga Diyos-Diyosan, at sa dugo, at sa binigti, at sa pakikiapid. Na magkagayoy, isinama ni Pablo ang mga tao, at nang sumunod na araw ng mga paglinis na siyang kasama nila ay pumasok sa templo, na isinasaysay ang katuparan ng mga araw ng paglilinis, hanggang sa ihain ang hain patungkol sa bawat isa sa kanila. At nang halos tapos na ang 7 araw, ang mga Hudyong taga-Asya, nang siya'y makita nila sa templo, ay kanilang ginulo ang buong karamihan at siya'y kanilang dinakip, na nangagsisigawan, "Mga lalaking taga-Israel, magsitulong kayo. Ito ang tao na nagtuturo sa mga tao sa lahat ng dako laban sa bayan, at sa kautusan, at sa dakong ito. At bukod pa rito'y nagdala rin siya ng mga Grego sa templo, at dinungisan itong dakong banal, sapagkat nakita muna nila na kasama niya sa bayan si Tropimo, taga-Epeso, na sinapantahan nilang ipinasok ni Pablo sa templo. At ang buong bayan ay napakilos, at ang mga tao ay sama-samang nagsipanakbuhan, at kanilang sinunggaban si Pablo, at siya'y kinaladkad na inilabas sa templo. At pagdakay, inilapat ang mga pinto. At samantalang pinagpipilitan nilang siya'y patayin, ay dumating ang balita sa Pangulong Kapitan ng Pulutong na ang buong Jerusalem ay nasa kaguluhan. At pagdakay, kumuha siya ng mga kawal at mga senturyon, at sumagasa sa kanila. At sila, nang kanilang makita ang Pangulong Kapitan at ang mga kawal, ay nagsitigil ng paghampas kay Pablo. Na magkagayoy, lumapit ang Pangulong Kapitan at tinangnan siya, at siya ipinagapos ng 2 tanikala, at itinanong kung sino siya at kung ano ang ginawa niya. At iba'y sumisigaw ng isang bagay, ang iba-iba naman, sa gitna ng karamihan. At nang hindi na niya maunawa ang katotohanan dahil sa kaguluhan, ay ipinadala siya sa kuta. At nang siya'y dumating sa hagdanan, ay nangyari na siya'y binuhat ng mga kawal dahil sa pagagaw ng karamihan, sapagkat siya'y sinusundan ng karamihan ng mga tao na nangagsisigawan. Alisin siya! At nang ipapasok na si Pablo sa kuta, ay kanyang sinabi sa Pangulong Kapitan, "Mangyayari bagang magsabi ako sa iyo ng anuman?" At sinabi niya, "Marunong ka ba ng Grego? Hindi nga baga ikaw, yaong Ehipsyo, na ng mga nakaraang araw ay nanghihikayat sa kaguluhan at nagdala sa ilang ng 4,000 katao na mga mamamatay tao?" Datapwat, sinabi ni Pablo, "Ako'y Hudyo na taga-Tarso sa Cilicia, isang mamamayan ng bayan, hindi kakaunti ang kahalagahan, at ipinamamanhi ko sa iyo na ipahintulot mo sa akin magsalita sa bayan." At nang siya'y mapahintulutan na niya, si Pablo, na nakatayo sa hagdanan, inihudyat ang kamay sa bayan, at nang tumahimik ng totoo, siya'y nagsalita sa kanila sa wikang Hebreo na sinasabi,